Madalas tinatanong sa atin to eh. Pero bago yon, ano nga ba yung mga dapat nating tandaan sa pagsisimula ng saltwater keeping? Bago tayo mag-start, no? Alamin natin yung mga kailangan at ano nga ba yung mga dapat nating matutunan bago tayo magsimula. Alright? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, dako naman tayo sa stall number 8 dito sa may Aqualand Alley. Dahil marami sa ating nagtatanong ng mga kahabi natin kung ano nga ba yung mga kailangan sa pagsisimula ng saltwater fish keeping at kung magkano yung mga gagamitin nyo. Para may idea din kayo kung magkano yung startup. Yung ibibigay nating sample demo dito at ipapakita ko sa inyo, lalo na sa mga nagpaplano at gusto mag-alaga ng saltwater. Pero bago yon guys, disclaimer lang, sabi ko nga sa inyo sa mga mag-start ng saltwater, mas maganda mag-research muna kayo. And iba pa rin yung may alam kayo, may background kayo bago kayo mag-start, kasi hindi rin siya ma-advise lalo na sa mga beginner. Dahil ito, pang ano na to, kumbaga pang advance na, no, sa pag-aalaga ng isda. And then ngayon, meron tayo ditong mga gamit na kung saan madalas tinatanong sa atin magkano nga ba yung presyo ng gamit sa saltwater keeping at ano-ano yung mga klase na gagamitin natin kapag magsisimula tayo. Alright? So, pakita ko muna sa inyo. Ito ay, anong ano to? 20 gallon? 20 gallon. So, ito guys, yung sample tank nila dito is 20 gallon. So, ito yung full setup na may include siya ng mga ano, design. Ito. Tapos, may protein skimmer, may filter, ilaw, then wave maker. Tapos, kompleto na. So, pag binili nyo to, magkano yung presyo nito? 11,000, tiyaw, yun nandito. So, eto guys, 11,000. Dito yan ha, sa Aqualand Alley. So, kompleto na, may tubig na, may isda na. Iuwi nyo na lang. Alright, so kasama natin si Pacquiao. Ayan o, busy-busy o. Shoutout muna, Pacquiao. Shoutout guys. Tapos si Kuya, ano pangalan ni Kuya? Si Kuya Moy, ayan. So, nagpalabas tayo sa kanila ng mga sample na gamit. Kasi madalas tinatanong sa atin to eh. Pero bago yon, ano nga ba yung mga dapat nating tandaan sa pagsisimula ng saltwater keeping? Bago tayo mag-start, no? Alamin natin yung mga kailangan at ano nga ba yung mga dapat nating matutunan bago tayo magsimula. Alright? So, balik tayo dito. Ayan, no? Yung sample demo natin dito, papakita ko sa inyo. Kumpleto na siya. May white sand na rin. So, ano ba yung first step na dapat gawin? So, dito, kung mapapansin nyo, marami silang available tanks with different size. Ayan, no? Pakita ko sa inyo. So, meron silang mga tanks dito. May 10 gallons, may ito anong size to? 15. Tapos may mas maliliit pa. Ayan oh, mga curved tank. Ayan, pang salt. So, yung tank, simulan natin sa tank. Ano ba yung ideal na sukat ng tank na para makapag-start kayo ng saltwater? So, ideally, para sa akin, ito 10 gallons na ganitong size. Pwede na kayo mag-start dito. Yung mga pwedeng alagaan nyo lang dito, at least yung mga clownfish, mga ayan, yung Nemo, ayan. Yung mga domino, ayan, mga pwede nyo alagaan, mga small fish lang. Parang trial and error muna sa ganitong sukat ng tank. Pero nakadepende pa rin yun kung may budget kayo, kasi medyo mataas din yung presyuhan ng mga accessories na magagamit nyo pagdating sa saltwater, no? Kaya pag-isipan nyo, dahil yung mga tank nakadepende kung gusto nyong maliit, yung sakto lang, mas malaki, or yung klase ng mga ganitong setup, o yung pinaka size na gusto nyo. Ito kasi 75 gallons na to eh. Alright? For example, nakabili na kayo ng tank. Halimbawa, ito 20 gallons yung nabili natin. Ano yung mga kailangan dyan? So, ito, meron tayo ditong una, white sand or live sand. Ito. Magkano yung mga ganito? 100. Ito, per kilo. Ayan guys, yung ganitong 2 kilo na. Yung ganitong buhangin guys na nabibili dito sa stall number 8, 100 pesos lang to. Napakamura, di ba? So, 100. Itatali natin kung magkano yung presyo mamaya, 100.
Ito naman, meron silang crush corals dito. Pwede nyo rin itong gamitin sa filter. Ayan o. Magkano yung ganito? 100 lang din. So 200 na guys. Ayan o. Alright. Ayan muna. So yung tank, nakadepende yan again sa presyo kung anong size. Kayo na lang bahalang mamili. So yung ranging ng ganitong tank, magkano kayo? Yung 20 gallons. Kung aquarium lang. Ha? 3,000 yung aquarium lang guys. Yung ganitong 20 gallons na ano siya, rimless tapos naka-curve. So glass din yan guys. Ayan. So mas maganda kasi naka-rimless tayo sa saltwater para magamit natin yung mga hang-on filter kasi hindi siya pwede kapag may mga brace yung tank natin. Ayan o. So kaya tinawag na hang-on yan, nakakapit sa glass. Yan dito. Alright. Tapos dako naman tayo. So meron na tayong sand, meron na tayong tank. Ano yung next na gagawin natin? Kung pupunta kayo sa Kantimar, dito magkano yung tubig pang 10 gallons? 250. So meron kasi dito guys nabibili sa, I think stall number 1 ano? Stall number 1, meron kayo mabibili doon na salt water na, yung tubig na ilalagay nyo sa ganito. So 250 yung para sa 10 gallons. Pero kung ayaw nyo bumili ng tubig at gusto nyo ng kayo yung magmi-mix, meron sila ditong salt mix kung tawagin. Etong ganitong ano, magkano? 500 yung ganito. Ito guys, so 100 liters, 25 to 30 gallons siya pwede. Tapos 500 lang yung presyo niya. Okay, tabi natin dito. So magkano na to? 700 na plus 3,000 yung 20 gallons. So yung 20 gallons na lang yung iano natin kasi good size na to pagka magi-start eh. Ayan, so meron na tayong 3.7. Tapos meron tayo ditong ibang brand ng salt mix. Ito ay Blue Ocean. Ayan guys oh. Ito naman ay 6.7 kg pang 50 gallon mix. Ayan oh. 190 liters. Magkano yung ganito? 1.5 yung ganito guys. Ayan oh. 1.5. So kayo na lang bahalang mamili. Kung may budget kayo, kung mga branded, yan, marami kayong pagpipilian dito. Alright? Yung next natin, meron na tayong tank, meron na tayong buhangin, may mga magagamit na tayo ditong salt mix kung gusto nyo kayo yung magtimpla. Ano ba yung next? Ito guys. So simulan natin muna dito sa ano, isa sa pinaka-importante. Ito, meron sila ditong hydrometer, no? Kasi bumili tayo ng tubig, no, na 250. So meron sila ditong hydrometer. Ito naman ginagamit to pang test ng alat. Magkano yung ganito niya? 500 din. 500 din yung ganito. Tapos papakita ni Kuya Moy kung paano gamitin yung etong hydrometer. So check natin. Ayan guys, ito yung sample. So lalagyan natin ng tubig sa tank na kung saan ito yung salt water. Ayan. Tapos etong pinaka-arrow nya, ayan, dito nyo malalaman kasi yung gauge, no? So ito ngayon is nasa 1.024 yung naka-arrow siya, or nasa pagitan ng 23. Ano ba yung range ng ano, ideally na sukat sa tubig alat? 22 to 28. 22 to 28. Yes. So dito malalaman kapag bababa siya tapos tataas. Pag bumaba, ibig sabihin matabang na. Matabang na. Oo. Tapos kapag sumobra naman, maalat na. maalat na. So kailangan balanse lang. Balanse lang. Ayan. So guys, ito napakaganda na ito sa mga nag-aalaga ng saltwater fish. Kailangan nyo to guys, no? So highly recommended. Ito, pwede nyo ano. Or meron pang isang nabibili sa online, refractometer. Pwede nyo i-avail din yun, no? Accurate din naman yun, alright? So after natin nun, for example, nilagyan na natin siya ng tubig, na-test na natin yung alat, tapos kinumpleto na natin yung setup. Ayan. So dito, yung next na ilalagay natin para sa saltwater tank natin is ito rin yung isa sa pinakakailangan. Ito naman is yung protein skimmer. Ayan o. So meron sila ditong brand ng Resan, di tayo sponsor niyan. So ang ano nito, SK300 protein skimmer. Magkano yung ganito? 1.5 din siya. 1.5 yung ganito. Ayan ha. So ilalagay na lang natin yung full na presyo lahat ng mga magagamit natin sa saltwater. So ito yung sample nun. Ayan guys, ito yung sample ng protein skimmer. Ayan o. Alright. Ayan. Tapos yung ilaw na ginagamit dito pang 20 gallons din. Mga nasa magkano yung ilaw? 800 yung ilaw. So ipa-plus na lang natin yan for 20 gallons. Pero meron pang nabibili na mas may high-end na ilaw, ibang brand. Kayo na lang bahalang mamili. Tricolor dito. Ah, okay. So pa-check natin. Sige, ayan. Ayan o, nag-iiba-iba rin ang, okay. Ibaba mo nga kuya. Ayan guys o. So tricolor din pala siya. Nag-iiba rin ang
kulay, yung pinaka LED na to. Alright? Tapos, after nyan, next naman, yung kailangan din sa atin, meron tayo dito ang wave maker. So, yung wave maker, kailangan i-match nyo sa sukat lang ng tank. Hindi rin sobrang lakas. Kailangan yung sakto lang para dito sa tank na 20 gallons. Yung mga ganito, magkano? 800. 800 yung ganito na wave maker. Alright? Then, after nyan, yung sa filter naman, ito. Meron tayong resin dito. Again, yung filter na gagamitin natin guys, nakadepende yan sa sukat ng tank. Ito kasi pang almost ano lang to, no? 10 gallons. 10 gallons lang to. Ayan, no? Magkano yung presyo na ito? 550. 550. Tapos, ito namang pang 20 gallons, mga nasa magkano? So, yung ganitong resin na brand, pang 20 gallons naman, is 1.6. Ito guys, oh. Ayan. Alright, so ilalapat na lang natin yung pinaka total mamaya. Tapos kapag kumpleto na, ayan, sama na natin to. Meron silang mga design kasi na nakikita nyo kanina, ang gaganda rin, no? Mga artificial rip. Yung mga ganito magkano? Ito, pakita ko sa inyo guys. Ayan, no? 5,000. 5K yung mga ganito. Mabigat din siya guys, eh, no? Mga artificial rip. Ayan, no? So mga design, pwede kayong mamili kasi marami silang design dito na available guys. Alright? Pero minsan yung iba, kagaya na ito, sila na lang gumagawa ng design na ganito. Mga live racks, no? Sila na lang nagbububo. Ayan. So kung gusto nyo, kung may budget kayo, design, kayo na lang bahalang mamili kasi meron pa sila. Ayan, no? Yan. Tapos after nyan, ito na, nakasetup na yung mga gamit natin. Protein skimmer, filter, ilaw, wave maker, design. May tubig na. So ano ba yung next na gagawin natin? Kailangan nyo guys, i-cycle muna yung tubig, no? Cycle nyo muna yung tubig for at least 1 month. Mas maganda yon. Cycle nyo muna, wag nyo muna lagyan ng isda, no? Then after nyan, mas maganda, bumili kayo ng salt water test kit, no? Yung titest nyo yung tubig kung okay na yung parameters nyo. Once na okay na at good na siya, na cycle nyo na maigi, pwede nyo na siyang lagyan ng isda, no? Kayo na lang bahalang mamili ng isda na mga ilalagay nyo. Alright? Tapos, kung maghanap kayo ng pagkain naman ng mga saltwater, meron din silang available dito. Meron silang MFG1 Pro Marine Fish na pagkain. Semi-sinking type naman to, daily feed. Magkano ganito kayo? 750 guys, ito. Yung ganitong pagkain ng saltwater. Pero may mga ibang klase ng mga pigs kayong mabibili dito. Then, lahat ng mga nabanggit natin, negotiable pa yung mga price ng mga yan. Ayan. So, more or less, mga total ng ng set kasi kagaya nito 11,000 to yung set. Ito lang, ulitin natin, ito yung 20 gallon tanks na rimless, may design na siya. So sa 11,000 na, may buhangin na, may wave maker na, may filter na, may ilaw, protein skimmer, may tubig na to at may isda na rin kasama. Ililipat nyo na lang sa bahay nyo. So ayun yung pinaka-sample nyan, 11,000. So pwede na sa mga nag-i-start. Pero kung gusto nyo mas maliit, pwede rin naman yung mga nabanggit natin dito ng mga klase at mga gamit. Kayo na lang bahala. Sabi ko nga sa inyo, nakadepende rin yan sa budget nyo. Alright? Ayan. So, bisitahin nyo yung stall number 8 at hanapin nyo si Kuya Moy, si Pacquiao, at marami kayong mga bibili mga stocks dito pagdating sa saltwater. At syempre, sa mga magtatanong, lalo na sa mga beginner, magtuturo yan si Pacquiao. Hindi naman madamot ditong shop na to sa mga knowledge ng pag-aalaga. Kung paano mag-maintain ng tubig, paano yung maintenance, paano yung pagpapakain, paano yung water change, ituturo lahat ni Pacquiao. Ayan, so salamat po. Ayan, thank you.